Isang manhole sa lungsod ng Quezon na walang takip at delikado ang inireklamo. Ilang residente na pala ang muntik na raw mahulog sa malalim na butas. Iisa lang ang masasabi ng mga dumaraan sa bahaging ito ng Carlos P. Garcia, kanto ng Maguinao Street sa lungsod Quezon. Delikado po sa mga estudyante. Diyan po tumatawid yung mga batang mga elementarya dito sa may baba, sa may nanggagaling ng San Vicente, papasok ng Cruz na Ligas. Actually, ito yung usual road ko eh. Pero nung a week ago ko lang siya napansin na walang cover. Tapos tinignan ko nga, grabe, malalim pala yung yung butas. Ang mga tumatawid na babahala sa panganib na hatid ng walang takip na manhole sa mismong Center Island. Sa katunayan, ilang estudyante nang muntik mahulog sa mapanganib na butas. Nung nakaraang gabi po, kasi habang tumatawid po kami dyan, tumalon po ako. Tapos, buti may nakasalubong akong ale. Sabi, bata, mag-ingat ka dyan, may butas dyan. Tapos pag ganun ko, may butas po. Parang natapilok lang po. Kasi nadudulas eh. Pag masyadong madilim, hindi nakikita eh. Sa unang tingin, sadyang hindi mapapansin ang walang takip na manhole sa lugar. Pero sa malapitang inspeksyon, naku po, walang dudang delikado ang malalim na butas. Kailangan aksyonan ho nila yan, takpan dahil mga bata ho yung mga nagdadaanan dyan eh. Para ma-aksyonan na, agad idinulog ng investigador ng bayan sa Department of Public Works and Highways ang problema. Circular manhole, ibig sabihin nun na still yung cover niya. Minsan po kasi mga steel prone to yung mga ninanakaw ng mga scavengers. Ina-appreciate po namin na makarating sa amin yung mga ganong deficiency sa mga roads natin, lalo na sa national roads. Ilang sandali pa'y natakpan na rin ang inirereklamong manhole. Buti na lang agad na aksyonan ang walang takip na manhole na yan. Tandaan nyo mga kapuso, hanggang nandito ang investigador ng bayan, anumang inirereklamo, agad naming tutukunan at hindi namin tatantanan. May abiso ang MMDA sa mga motorista. 18 U-turn slots sa Metro Manila ang isasara simula sa Mayo. Hindi naman daw kasi ito nakakatulong at lalo lang nagdudulot ng pagsisikip ng trapiko sa ilang lansangan. Pero bakit may ilang motorista na umaalma? Nakatutok si Steve Dailisan. Ganito madalas ang pila ng sasakyan sa ilang U-turn slots sa Metro Manila. Imbes na 2 lanes, nagiging 3 o 4 dahil sa pag-uunahan ng mga sasakyan para makaikot na nagdudulot naman ng pagsikip ng lansangan sa trapiko. Kaya simula sa Mayo, 18 U-turn slots ang isasara ng MMDA. 6 sa Dituazon at Roosevelt Avenue, 6 din sa Marcos Highway, tig 2 sa C5 Road at Rojas Boulevard, at tig 1 sa E. Rodriguez at Araneta Avenue. May mga complaints na sa halip na ganda ng daloy ng trapiko, yung ibang U-turn slot nagiging J-turn. Ay, ibig sabihin ng J-turn, hindi na U-turn, mas marami yung kinakaing linya bago siya mag-U. Una nang sinarahan ng MMDA ang 4 na U-turn slots sa Commonwealth Avenue na dati pinaganda at pinalapad pa nung panahon ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Nagbabago ang pangangailangan sa lansangan, merong kailangan i-adjust, merong kailangan baguhin. Karamihan sa mga nakausap na motorista ng GMA News tutol sa panukalang ito. Di lang daw mapapalayo sa pupuntahang establishmento, dagdag konsumo pa raw sa gasolina o krudo. Pagdating sa pinaka-main na U-turn slot o sa isang rotonda, hindi na siya kakayanin dahil yung volume ng sakyan sa bawat kalsada, magsasabay-sabay may ipon. Ang pasahero din sila magreklamo dyan kung sa palagay nila lalaki yung konsumo nila sa pamasahe. Maraming nangangailangan na mag-U-turn, so hindi po ako pabor dyan. Kapalit ng U-turn slot, bubuksan naman daw ng MMDA ang 2 intersection sa Quezon Avenue at Banawe, pati na ang Dituazon at Roosevelt. Pinag-aaralan din daw nilang magdagdag ng rotonda at palawakin pa ang Welcome Rotonda. Kaya nga yung konsepto na may ilang intersection na dapat maging rotonda, may ilang intersection na dapat magka-intersection. Kung nakatigil ka sa U-turn slot dahil barado at yung konsumo mo ng gasolina, mas maalwan pa, mas mabilis pa na dumiretso ka na lang. Para tipid, gagamit na lamang daw muna ng mga plastic o concrete barriers na siyang ihaharang ng MMDA
doon sa mga sasarhan nilang U-turn slots. Sakali naman daw na gawin nilang permanente ang struktura, sisikapin daw nilang matapos ang konstruksyon nito bago pa magbukas ng klase sa darating na Hunyo. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, katatanggap lang namin na balitang ito. Dumating na po dito sa Kamaynilaan yung ngayon lang pong gabi ito, yung dalawa sa mga suspect sa madugong pagdanakaw sa isang money changer shop sa Robinson's Galleria nitong Marso. Kung matatandaan ninyo, arestado ang dalawang yan sa Iloilo. 6 na iba pang kasabwat nila ang pinaghahanap pa rin mula sa lungsod ng Taguig. Nakatutok wangay si Dano Tingkungko. Dano. Mike, dakong alas 6:40 ng hapon ang ilabasan ng EA3 ang dalawang suspects sa Robinson's Galleria robbery. Kinilala silang sina Willie Enriquez at Erenio de la Cruz. Idiretso sila kaagad sa mobile at pinagbawalan ng media na ma-interview ang mga ito. Hawak din ng mga pulis ang baril na ginamit sa dalawa. Bandang alas 7:10 naman ngayong gabi ay dinala mga ito dito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. At saka sila ipiniresenta sa mga nag-aabang na miyembro ng media dito na sinubukan sila interviewin pero sumagot sila sa wikang Ilonggo. Naaresto ang dalawang suspect sa Iloilo kagabi. Alas 8 kagabi nang maaresto ng pinagsanib na puwersa ng NCRPO, QCPD at Iloilo Police si Willie Enriquez. Suspect sa mapangahas na daytime robbery sa Robinson's Galleria nitong Marso. Gwardyado si Enriquez ng SWAT nang ipasok sa Camp Martin Delgado. Nahulihan din daw ng kalibre 45 si Enriquez sa operation kagabi sa Lemery, Iloilo. Kasamang inaresto si Erenio de la Cruz na nakuhanan din daw ng kalibre 38. Tubong Paranaque raw si Enriquez pero nakapag-asawa ng taga Iloilo. Nagkaroon daw sila ng break sa investigasyon kaya nakipag-ugnayan sa Iloilo Police. Meron kaming information that they will be moving out from Iloilo going to Bacolod. So, yun ang lead namin. Inabangan niyo na sila dun sa highway na yun? Dun sa crossing. Bukod kina Enriquez at De La Cruz, 6 na iba pang kasabwat sa Robinson's robbery ang pinaghahanap. Pero baka raw mas marami pang maging suspect depende sa kanilang investigasyon. Ilan daw sa mga sinusuri ng pulisya ngayon ang kaugnayan ng dalawa sa Ozamis Group, lalo't pareho raw ang estilo nito. Wala silang awa sa mga magiging biktima nila. Ito ba unique sa kanila or dun sa group? I don't know, siguro sa tao siguro yan kasi ang tao naman may kanya-kanyang pagkatao yan. Ibig sabihin, kung talaga sanay silang pumatay ng tao, siguro magagawa nila yan. Si Enriquez, wanted din sa kasong robbery in band, ay sasampahan ng kasong robbery with homicide. Mike, pagkatapos nga ng may mabilis na presentation sa media nitong dalawang suspect na nahuli sa Iloilo kagabi, ay saka naman sila dadalhin sa QCPD sa Cebu para doon simula ng inquest proceedings para sa kasong robbery with homicide. Kasama na riyan ang kasong illegal possession of firearms dahil sa mga nakuha ng armas sa kanila kagabi na walang serial number at walang kaukulang papeles. Mike? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Susunod, 100 binatilyo, libreng tinuli sa Rodriguez sa Rizal. 2 aso parang ginawang kabayo sa paghila ng kariton. At alamin kung nasaan ang tinaguriang Boracay of the North. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.